yung nararamdaman niya, attitude niya, and yung ina-expect niya. Ito, parang gusto rin ng person mo na i-save yung relationship nyo. But at the same time, nag-hold back din siya, no? Kumbaga, I'm sensing na merong feeling sa'yo itong person mo and gusto ng person mo na i-save ka, i-save yung relationship, pero meron siyang reservations, kumbaga. Meron siyang pag-hold back, may pumipigil sa kanya or hello guys, hello mga kapixie, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is True Love ba kayo? Titingnan natin yung spread nyo guys sa True Love if magiging successful ba or hindi yung inyong connection ng inyong partner o specific person. Ito'y collective reading, timeless reading din guys. And susubukan natin gumawa ng mga ganitong klaseng episodes in the near future if in case hindi kayo makaresonate dito. Pwede nyong panoorin yung mga susunod na video sa mga susunod na linggo guys, baka nandun yung energy nyo. Okay, so bago natin basahin yung spread guys, tingnan muna natin yung love message na kailangan nyong marinig for now mga kapixie. So we have separation guys. So hindi ito magandang mensahe no mga kapixie kasi for some of you simula pa lang ng reading natin parang sinasabi na agad na separation is on its way. Kung hindi pa kayo hiwalay ng person mo, maaaring nandun na kayo sa stage na pwede kayo maghiwalay or baka nag-iisip na kayo maghiwalay due to mga current circumstances na nakakaapekto sa inyong relationship mga kapixie. Sometimes naman not necessarily na kailangan maghiwalay no. Baka kailangan nyo lang ng cool off, time apart, ganyan, yung wag na munang masyadong mag-usap para hindi masyadong lumala yung problema. Sometimes ganun yung mga separation na kailangan, hindi yung hiwalay na agad talaga na break na or hiwalay na. Sometimes kailangan lang ng konting time ba sa sarili. So you may need a little more time para sa sarili mo and siya din baka kailangan niya ng konting space. Pero titingnan natin how your story will unfold mga kapixie. Okay? So dito sa spread na to guys, titingnan natin both energy ng person nyo and yung energy ninyo mga kapixie. Kapixie. So yung unang spread natin or yung unang card natin, this represents you, your feelings, your attitude, and your expectations. So mahal na mahal nyo yung person nyo. Kumbaga para sa inyo, siya yung tahanan nyo, he or she is your home, nasa kanya yung pagmamahal mo, feeling mo parang pang forever kayo ganyan, or parang ginawa mo itong person na to knowing na pang forever kayo, parang ganun yung peg mo sa person mo. Mahal mo yung person mo, punong-puno ka ng feelings, emotions sa kanya regardless kung meron kayong pinagdadaanan or wala nitong person mo. Kasi yung mga problema naman guys, normal naman yan na dumadating sa relationship no. Wala namang relationship na perfect, di ba? Pero depende na lang yan kung paano nyo malalampasan or malulutasan yung mga problema. Alright? So yan yung current feelings and attitude mo sa kanya. Ngayon, ito namang card na to is yung partner mo. Yung nararamdaman niya, attitude niya, and yung ina-expect niya. Ito, parang gusto rin ng person mo na i-save yung relationship nyo. But at the same time, nag-hold back din siya, no? Kumbaga, I'm sensing na merong feeling sa'yo itong person mo and gusto ng person mo na i-save ka, i-save yung relationship, pero meron siyang reservations, kumbaga. Meron siyang pag-hold back, may pumipigil sa kanya or merong siyang dahilan kung bakit
hindi niya, let's say for example, mahal ka ng person mo, pero hindi niya yun maipakita sa'yo, hindi niya yun maiparamdam sa'yo, and pwedeng meron din siya mga bagay na hindi maibigay sa'yo, especially pagdating sa guys, yung mga expectations, yung mga ine-expect mo sa kanya, ganyan, pwedeng hindi niya yun na ibibigay lahat sa inyo, or hindi niya kayang ibigay, mga kapiksi, or pwedeng sinasadya niya na hindi ibigay, pero medyo protective itong person mo. Parang pinoprotektahan niya yung sarili niya. Okay? Alright. Now, tingnan natin kung ano naman yung energy dun sa connection nyo, no? Yung connection nyo ng person nyo. So, ito very slow yung connection nyo, very slow yung progress. Kumbaga parang hindi kayo nagmamadali dun sa mga sitwasyon na pinagdadaanan nyo. Let's say for example, hindi pa dalos-dalos, no? Hindi pa dalos-dalos, pinag-iisipang mabuti, hindi mainit, hindi, kumbaga parang cool lang, no? Kumbaga parang natural nyong hinahayaan na maganap kung ano man yung magaganap sa connection nyo sa inyong relationship. Walang force, walang pilitan, ganyan. Hinahayaan nyo sila kung anong gusto nilang gawin, and likewise kayo din, and parang hinahayaan nyo lang yung pagkakataon na mag-unfold sa relationship nyo naturally, which is mas maganda guys, kasi minsan diba kapag pinipilit natin, kinokontrol natin, tapos hindi yun yung nangyayari, nagkakaroon ng failed expectation, kaya nagkakaroon ng mga frustrations, disappointment. Pero yung sa inyo guys, parang hinahayaan nyo lang na mangyari kung ano yung dapat na mangyari dun sa inyong relationship, mga kapiksi. Alright? So, ano naman yung strengths ng relationship nyo? Kung baga, ano yung nagpapalakas sa inyo? Ito, conflict, mga kapiksi, no? Pag-aaway ito. So, this is negative, pero considered siya as strength nyo. Kasi, dun sa mga pag-aaway nyo na yun, dun sa mga conflict nyo na yun, mga kapiksi, doon nyo mas nakikilala yung isa't isa. Okay? Ayaw pala niya nito, gusto pala niya nito, yung mga topak nyo, yung mga topak nila, yung mga disagreements nyo, ganyan. So, although it's a negative, pwedeng negative circumstance or negative energy, pero it builds the strength within your relationship. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo guys, walang perfect na relationship, diba? And most of the time, or sometimes, most of the time, whatever, kapag talaga nag-aaway kayo, doon nyo mas nakikilala yung isa't isa, 'di ba? Kasi doon nyo malalaman kung willing ba kayo na mag-adjust, willing ba sila na mag-adjust, willing nyo ba kayo na tanggapin sila, willing ba sila na tanggapin kayo, 'di ba? Sa kabila ng mga conflict nyo. So that's why it's considered as strength dun sa relationship nyo, mga kapiksi. Pero yung mga ganito guys, yung mga ano lang, no, wag nyong grabihan. Wag naman yung tipong araw-araw na lang palaging may conflict, araw-araw na lang palaging nag-aaway, araw-araw na lang palaging nagbubungangaan, 'di ba? Hindi healthy 'yon. Yung mga tipong paminsan-minsan lang, 'di ba? Kung talagang hindi mapigilan, pero yung sabihin mong normal na ganun, hindi dapat nino-normalize 'yon, kasi dapat harmonious yung relationship. Kaya nga kayo in a relationship kasi gusto nyong kilig, gusto nyo ng pag-ibig, gusto nyong 'di ba, masaya. So pagka puro conflict naman araw-araw, hindi na rin yun healthy sa relationship, and sometimes nakaka-degrade din yun ng pagkatao. So hindi rin tama. So balansehin nyo lang din, mga kapiksi. Alright? Ito naman yung weakness. Ano naman yung weakness nyo sa relasyon, or yung weakness ng relationship nyo, mga kapiksi? Ito, this is medyo baliktad nga siya, no? Ito, pero this is considered as weakness kasi one of you is trying to gain control over the other, no? Ibig sabihin, pwedeng sinusubukan mong kontrolin siya, or sinusubukan niyang kontrolin kayo. So, kaya siya nagiging weakness. Merong parang control issues dito sa relationship na to, mga kapiksi. Yung tipong gusto niya siya palagi nasusunod, kapag hindi nasusunod, nagagalit, ganyan. So, at saka parang merong
alpha mode, which is dapat hindi. Kasi pagdating sa relationship, dapat pantay kayo mga kapiksi. Okay? You have equal rights. Meron siyang say, meron ka ding say. Hindi pwedeng puro siya lang nasusunod. Hindi pwedeng puro ikaw lang. Dapat parehas kayo kasi parehas naman kayong nasa relationship. Alright? So, yun yung considered as weakness dun sa relationship nyo. And yun yung dapat na wino-workout nyo ng iyong partner o specific person. Okay? Pwedeng doon din nagkakaroon ng conflict, no, dahil dun sa mga control issues, guys, dun sa relationship nyo. Kaya kayo nagkakaroon ng conflict ng iyong partners. At saka, pwedeng dahil din dito, kaya maaaring magkaroon ng separation, guys. Okay? Alright. And then, itong last card na to, mga kapiksi, ito naman yung identifies if the relationship can be successful. So, titingnan natin kung magiging successful ba itong relationship na to despite ng mga conflict, no? Control love. Baka yes. Yes, mga kapiksi, no? This relationship can definitely be successful. Why? Because sabi ko nga, one of you, mahal, actually both of you, no, mahal nyo parehas yung isa't isa. Although mayroon man nag-hold back, si person, mga kapiksi, pero napupunan mo yung mga pagkukulang niya, mga kapiksi. And kumbaga, hindi fino-force yung feelings, hindi fino-force yung emotion. And your prayers are stronger, no? Your prayers make it more stronger dun sa relationship, mga kapiksi. And for some of you guys, parang either ikaw yung nagdadasal or siya yung nagdadasal or both kayo na pinagdadasal itong relationship. Pero dito, guys, nagkakaroon talaga ng divine intervention. Ibig sabihin, si universe yung naggagabay, nagsisilbing gabay sa relationship nyo, mga kapiksi. Okay? So, even though kahit nasabihin natin na pwedeng may message of separation dito, probably dahil dun sa mga conflict or dun sa mga control issues, mga kapiksi, but I'm not sensing na mauuwi talaga siya dun sa hiwalayan. Okay? Pwedeng kumbaga parang nandun lang, kumbaga sumasagi lang sa isipan na baka maghiwalay or dumidistansya, ganyan siguro. Sabi ko nga, guys, not necessarily na kailangan nyo maghiwalay. Sometimes kailangan nyo lang ng oras para sa isa't isa. Oras mo sa sarili mo, oras niya sa sarili niya. And kapag okay na ulit kayo, di ba? Maririkindle at maririkindle yan. So, dadating kayo sa point na ganun talaga, mga kapiksi. Pero this is true love for the both of you guys. Okay? So, sa mga kapiksi naman natin na, let's say, for example, hiwalay na, ganyan, pwedeng hiwalay na kayo, pero may feelings pa rin kayo sa isa't isa. Kumbaga parang, yun yung sinasabi na true love, greatest love of all times, diba? Na pwedeng nire-respeto mo ba rin siya, may pagtingin ka pa rin sa kanya, pero hindi mo na pinipilit na maging in a relationship kayo. May mga ganun, guys, no? Kasi pwedeng hindi pwede, di ba? Pwedeng meron ng pamilya, ganyan, dahil kayo hiwalay na. Pero yung memories niya, yung siya, palagi nyo pa rin naaalala. Okay? Alright, so yeah. Comment down below, mga kapiksi, no, if feeling nyo nakaresonate kayo, if love story nyo ba to, guys. And if hindi kayo nakaresonate dito, gagawa tayo ng mga ganitong klaseng videos pa sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo. So, abangan nyo na lang, baka nandun na yung story nyo, mga kapiksi. Alright? Ito yung mga relationship subliminals natin, guys. Pwede nyo pakinggan, makakatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.